Dapat po pag nangumpay, diretso sa nguso ng baka. Ang pag-aalaga po ng baka ay hindi pwedeng palandi-landi. Mga kabataan, ay papakita ko sa inyo yung aking alagang baka. Kung gaano nakalaki kasi si Pare na yung nag-aalaga. Ito yung isa sa mga investment natin, ang baka. Ito po ang bagong biling baka ni Batang. Ayan po ay buntis na. Ayan. Yan po ang pinag-ipunan ni Batang na ngayon po ay yan na ngayon. Tingnan naman ninyo kung gaano katataba, oh. Ayan. Ayan po ay ang anak niyan ay sa December. May anak na po uli yan. Ari po yung unang anak. Ngayon po ay yan ay kay Batang na ngayon. Ay di ngayon po ay di siya may baka na ngayon. Magandang hapon sa mga friends. Yan po, oh. Kita ninyo, ang baka ni Batang. Ayan ang akin pong mga anak ay hinihikayat ko na magkaroon ng ganyan dahil po ang gusto nila ay magkaroon ng baka. Ay di yan po, pinagbigyan ko sila ngayon. Ay di ako po ay nagpapasalamat sa kanila at yung aking mga hinihiling ay kanilang tinutupad. Ay di pag po gusto nilang ibinta, pwede naman po ipagbili dahil ng pagkailangan ba nila ang pera. Maraming nagtatanong, bakit daw ang mga baka mo ay matataba? Dahil daw karaniwan ng bakang mga paligaw mapapayat. Ay mga friends, ayan po ay ang pag-aalaga po ng baka ay pag po yung hindi natin pinag-uukulan ng pansin, ayan po ay hindi po toong ang iba po mangungumpay malayo sa nguso ng baka. Dapat po pag nangumpay diretso sa nguso ng baka. Ang gawa po ng iba ini-stack pa doon sa tabi bago po ibigay, natuyo na doon, hindi may binibigay sa baka. Paano tataba ang baka? Dapat po pagkakuha ibibigay na agad yon, ihintayin pang matuyo. Dapat po gayon. At saka po mga friends, ang masasabi ko sa inyo, ang mga baka po, kailangan, kung tayo po ay sinisipag, pagka po ganyang mainit, kailangan po 2 beses uminom ang baka. Hindi po tuong napayat ang baka pagka gaytong mainit. Dahil po pagka hindi natin pinainom yan, meron pong nakakaranas na yung pong ibang nag-aalaga ng baka ay meron pong 2 araw na hindi pa pinainom. Paano po hindi mamamayat? Ayun naman pong aking yan, araw-araw umiinom yan. Kahit ako'y pagod, di pinainom ko yan. Yun po masasabi ko sa inyo. Ang pag-aalaga po ng baka ay hindi pwedeng palandi-landi. Kailangan po ipag-uukulan natin ng pansin. At yan po ang pinakatabi sa pag-aalaga ng baka. Ayan po, kita ninyo yan. Ano yung painom mo na pinapainom mo sa yung baka? Madami nagko-comment sa akin nun, ano daw yung pinapainom mo sa mga yan? Ay yan po ay ang pampainom ko lang din ay trigo at saka po pagka po madaming pera mas magaling po may lahok na agroware o kaya po yung cattle page. Yun po ang pinakadabi sa baka sa pagpapainom. Ilan na lahat ang yung baka kung susumangin? Ayan po ay 6 na. Ngayon po ay mayroon pang si Batang na isa. Ay di po ay 7 na. Si Momo, nasaan? Madami naghahanap kay Momo. Naroon sa kabila. Malaki na si Momo. At si Momo po ay turo na. Malaki na po siya. At ako, ang laki. Dilay kasing taas ko na. Andun po sa kabilang area. Dahil po hiwa-hiwalay. Dahil po hindi pwedeng sama-sama. Dahil po tuyo na ang damo. Napakahirap po mangumpay. Paano pag tuyo na ang damo? Anong ginagawa mo? Dahil yung mga madalas problema ng mga bagbabaka ay ang sinasabi ko po sa inyo mga friends, kahit po ang baka ay araw-araw inyong pinaiinom, kahit po tuyo ang damo, kakabkabin yan. Tanan nyo po, panoorin po ninyo kung paano kumabkab, tuyo ang damo. Kapapainom ko lang po niyan. Nilalagyan mo ng asin, ang painom. Kita po niya, batang-bata pa, ang galing man kumabkab. Kita ninyo yan. Nilalagyan mo asin. Ang painom, nilalagyan ng asin. Kita ninyo, ang galing kumain.